And yun. So, your job is to set the appointment and not to present. Invitation is different from presentation. For beginners, usually I do phone invitation. Nasubukan niyo na ba mag-invite sa chat? Yes or no? Nakakapag-invite ba kayo sa chat? Okay, good. Sa mga baguhan, nakapag-invite na kayo sa chat? Bago nga eh. Tama nga naman, di ba? Pasensya na po, sir, ha? Joke lang, sir. Ganito yan. Ngayon, kung bago ka, I sometimes discourage of you inviting through chat. Bakit? Kasi ganito. Pag nag-invite ka sa chat, tendency niyan, mag-uusap na kayo. Pag mag-uusap na kayo, marami ng tanong yan. It defeats the purpose, the principle of too much talk, less mistake. So, kaya maganda kasi gusto ko muna pagbago sa phone, pag hindi pa sanay. Kasi pag umuha na, pwede mo na kagad ibaba. Eh, sir, ganun din gagawin ko. Pag nag-guest, offline na ako. Hindi pwede yun. Kasi doon kayo matagal mag-usap eh. Kasi nandun yung principle kasi na walang bayad ito. Pwede tayo mag-usap ng matagal. Nagets nyo? At the same time kasi, through phone, mararamdaman kasi ng excitement mo. Because when you talk, you don't try to impress them. You try to express what you feel. And through the phone, mararamdaman ng kausap mo kung gano'n ka-excited sa negosyo mo. Subukan mo kaya mag-chat. Kamusta ka na? Grabe, ang saya-saya ko. Ha, ha, ha. Di ba wala? Nagets nyo? Ang importante kasi sa invitation, yung emotions. Isa may emoticons naman eh. Iba pa rin yun. Are we clear? Yes, good. Now, do the KISS method. Keep it short and simple. So remember, keep it short and keep it simple. Go straight to the point. Pag nag-yes na, okay na, baba mo na yung phone. Keep it short and simple. Clear? Okay, good. Again, learn to cut off conversation. Hello? Learn to cut off conversation. Okay? Now, are you learning, guys? Yes. Okay, good, huh? Now, notes. Never lie to your prospect. Never lie. Always tell them the truth. Okay? So, never lie. Be clear if your meeting is before or after meal. Sir, bakit? Kasi ganito. Pag hindi klaro, meal pala kayo mag-uusap, para kainin mo yan. Diba? Ngayon, okay lang yan kung may budget ka. Now, what if kung wala kang budget? Sasabi ng process mo, hihilo na ako. Huling kain ko last week pa. Diba? So, be clear. Ako totoo. Pag nakikipag-meet ako, magkita tayo after dinner. O sabi ko after dinner, ano na yun? Mag-dinner ka na. Hindi nga, after dinner nga eh. Diba? Okay, magkita tayo before dinner. Well, pag gano'n, you might insinuate na magdi-dinner tayo together. And since syempre, ako nag-invite sa'yo, obligado ako, pakainin kita. Kasi yun ang courtesy eh. Pero kung sobra talagang straight ka talaga, kain tayo. Okay, Katie. Pero nakakahiya naman yung ganun. Tama ba ako? So, ganun yun. So, mga kaibigan, if you want them to meet after dinner or before dinner, walang masama doon. Either way. Basta make sure lang, kung before dinner, you will be obliged to treat them. Hello? Okay, good. Now, again, if you have the budget, go for it. Use your common sense. To meet a prospect who owns a restaurant during lunchtime or dinner is stupid. Okay, so ano ibig sabihin ito? This is the principle wherein kung ang negosyo niya restaurant at mag-meet kayo ng dinner time, mali yun. Kasi bakit? Yun ang pinaka-peak hour ng kanyang negosyo. So, ibig sabihin, kung ikaw may kausap kang negosyante, dapat alam mo kung kailan ang off-peak, doon kayo mag-usap. Kung kailan hindi siya busy. Nagets nyo? Okay, good. Picture kasi. Okay, good. So, ngayon, nagets nyo? Okay, good. Now, know your prospects. If they don't like to come out, go to their house. Tama, di ba? Kung ayaw nila lumabas, punta mo sa bahay. Pag sa bahay nila, hindi ka may Indian. Ang tibay naman yan, di ba? Bahay nila, in-Indian ka pa, di ba? True story. Kapag meron akong prospect, at alam ko Agila. Alam mo yung Agila, di ba? Yung tipo ba na feeling mo good client, yung talagang okay talaga siya. Pag alam kong Agila, I make it a point, hindi ko na siya pakakawalan. Remember, we're looking for eagles. Ang eagle, mga kaibigan, hira ka makakita ng eagle. Tama? Pero pag nakakita ka na, huwag mo nang pakawalan. Puntahan mo na.
Huwag yung, sige, medyo busy pa siya, tsaka na lang. Huwag. Pag alam mong agila yan, punta mo na ASAP, ASAP. Kasi bakit? Yung ibang tao, tingin din sa kanya agila, baka maunahan ka pa. Uy. Nag-gets nyo? So, ganun dapat. Pag nakita mo, agila, bakuran mo na. O naman, o wag naman ganun. Sabi, go to them, set an appointment, sama mo na si apply mo, mag-usap na kagad kayo. Ganun yun. Are we clear? Okay, good. Okay, tayo ha? Now, if you don't know your prospect, use the form. Usually, this is applicable kapag ang iyong kausap is a stranger. Or, pag ang kausap mo, ang nag-invite dyan, yung downline mo. Example, ako si upline, siyang aking downline, grupo ko siya. Yung downline ko, grupo ko, nag-invite si ate. Ano niyo, ma'am? Si Gina. So, pag ako kakausap, di ba, sabi ko, kapag baguhan lang si kuya, ano niyo, sir? Mario. Pag bago lang si Mario, hindi pa niya kaya mag-explain. So, tendency, isasama niya ako sa kanyang prospect. Pag sinama niya ako sa kanyang prospect, hindi ko siya kilala. Tama, mali? Tama. So, ang gagawin ko ngayon, para pag kinausap ko siya, aalamin ko yung kanyang form. Ano yung form? Family background. Trabaho niya. Kanyang recreation, kung ano bang hiling niya sa buhay. And from there, kung ano magkano, for example, kung ano bang kailangan ba niya ng money, or kung kanyang financial background. And from there, malalaman ko na yung message kung paano ko siya kakausapin. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, easy, just to imagine this. How can I talk to a person na hindi ko kilala? Sasabihin ko sa kanya, alam mo, mag-royal ka, yayaman ka, hindi ko alam, milyonaryo pala. O, mali na kagad. Pag nag-royal ka, pwede ka pumunta abroad for free. Hindi ko pa alam ang negosyo pa ng travel agency. Nag-gets nyo? We had an experience before. This is true. Long time ago, 10 years ago. May kinakausap kami. Kinagkwento sa akin nung upline ko, nung kausap daw niya yung prospect niyang yun, hindi niya alam ang background. Nung nalaman niya yung background, nagulat siya. My upline was already making around 1M a month. This was 2001, 2002. He was already making 1M a month. Yung kausap niya, na-shock siya. Bakit? Alam mo negosyo, meron siyang 3 McDonald's, 2 kasa, I won't say kung anong, basta, kumaga dealer siya ng kotse, 2. 2 kasa niya at 1 helicopter. Yun ang negosyo nun. At yun ang sasakyan niya. So, paano mo siya babalik sa kotse? Kotse? Meron ako 2 kasa. Diba? Negosyo, may 3 McDonald's ako. Diba? Abroad, may helicopter na ako eh. Nag-gets nyo? So, knowing that, paano niya ngayon kakausapin? Hindi niya ngayon mamotivate sa pera, sa income. Alam mo saan niya na-motivate? Helping other people. Sabi niya sa kausap niya, parang ganito in a nutshell sa usapan. Parang, I know you're successful. But guess what? The good thing about network marketing is that you can become successful by helping others become successful. In traditional business, you become successful because you have a lot of workers who are making small-time income. Ikaw ba bilang negosyante, willing ka ba magpasweldo ng 200,000, 300,000? Hindi O kung hindi pala, paano assess yung mga tao mo? But in network marketing, that can happen to all of your people. O nga, maganda yan So yun ang nangyari. Doon yun ang motivate. Nag-gets nyo? So kaya importante, alam niyo yung background. Hello? Okay, good. Now, the importance of sponsoring. So somehow, marunong kayo mag-prospect. Hello? Ulitin ko do not prejudge your prospect. Kasi lahat ng tao may possibility to become successful. Actually, lahat naman meron It's just a matter of doing it. Iba kasi mga kaibigan yung gusto, at iba yung gustong-gusto talaga. Clear? Okay, good. Now, sponsoring. The lifeblood of any networking business is sponsoring. It has to be your lifestyle. Sponsoring. For you to make money in network marketing, you only have 3 ways to make money. Number 1, sponsoring. Number 2, sharing the product. Number 3 is service, total of 100%. Sir, di ba sponsoring tsaka invitation isa? Yes or no? Yes or no? Wrong. Magkaiba yun. Ganito po ang invitation. Ang invitation ganito. I-invite ko si kuya, sumali siya, na-invite ko na yan. Ang sponsoring ganito. In-invite ko si kuya, sumali siya, nag-paying siya, at inalagaan ko siya. Yan ang sponsoring.
pansinin mo sa kasal, pag may ninong ka sa kasal, ang tawag sana, primary sponsor. Kasi bakit? Mga ninong at ninang. Kaya sila primary sponsor kasi pangalawang magulang. Kung may problema ka, kung meron kailangan mo ng tulong, lumapit ka sa ninong-ninang mo. Kasi bakit? Tutulungan ka nila. Pangalawang magulang. Ang tawag sa kanila, sponsor. Hindi sa kanila tawag, recruiter. Etong aking ninong at ninang, may primary recruiter. Hindi, it's sponsor. You take care of them. Are we clear? So we have to take care of their people. Sponsoring means inviting and teaching. Things to teach your people. Teach them the proper ABC rule. Alam niyo na po ba yung ABC rule? Okay. Sa mga bago, ito po yung ABC rule. Sir, kailangan kita, sir. Kailangan kita. Sandali lang, sir. Kayo ka, sir. Okay. And si... Kuya, pwede rin po kailangan kita, kuya. Yes. Pangalan mo, kuya? Alan. Alan. Ikaw naman? Jeremy. Alan. Okay, bye. Okay. Alan and Jeremy. So, ganito po ang ABC rule. A, B, and C. Advisor, bridge, customer. Ibig sabihin, pag ako nagdala ng kaibigan, ako po ang bridge. Ito ang aking customer. Okay? Kami si B and C. Si A ang advisor. Siya po ang magpapaliwanag. Gets nyo? So, ang ABC rule, mga kaibigan, is ako ang bridge. Ako ang tulay para si aking customer makarating kay upline. Ako po ang tulay para si upline makausap si customer. Ako ang tulay. Na-gets nyo? So, kailangan i-bridge ko silang dalawa. Gets nyo? Now, ito po mga kaibigan, importante. Pag pinakilala ko sa silang dalawa, kailangan ang bida si upline, hindi si customer. Kasi pag pinaramdam ko kay customer na importante siya, lalaki ulo niya. Lalaki ulo niya. To the point, kailangan, ang dating kagad sa kanya, kailangan niyo ako, you have to convince me. Ganun ang magiging psychological effect nun. Kaya kailangan iparamdam mo kay customer, importante siya, pero mas importante si upline. Hello? Now, how do you do that? Here's what I always do. Sasabihin ko parati, customer, ito palang aking upline. Upline, ito yung aking customer. Alam mo, customer, siya yung sasabi upline, ang sipag niya. Bata pa lang yan, pero mga parang maganda din ka niya, laki na rin ng grupo, ang daming taong natulungan. Alam mo, napakabisi yan. Kung hindi, hindi tayo tayo. Tawag ko sa natin. Ganun. Pinaparamdam ko sa kanya, importante siya. Kasi if you do not do that, guess what? You will have a hard time talking to your prospect. Kasi feeling niya, kailangan niyo ako. Kailangan niyo contact ko. Pag gano'n nangyari, paano mo tuturuan yun? Paano mo siya alagaan? Eh, feeling niya siya importante. Hello? Kaya ang susi dyan, mga kaibigan, nasa bridge. Hindi kay upline. Kasi kahit magaling mag-convince si upline, kung mali ang bridging ko, hindi niya pakinggan si upline. Sino ba yan? Pakialam ko. Yun ang mentality niya. Hello? Remember, so kailangan, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, be a good bridge. Be a good bridge. Diba? So, hindi pwede yung, kahit, alam mo, kahit hindi ka makausap, okay lang eh. Minsan, pag may prospect ko ako, diyan ka lang siya, ha? Kunyari, kasama ko tong prospect ko, di ba? Pagpunta namin sa office, turo-turo lang pwede na. Sir, nakita mo yung naka-violet na yun? Sir, kumikita ng 100,000 yun. Kilala ko yan, si Alan. Alan, kaway. Alan, sir, Alan, kaway. Close kami. Close. Okay. Tapos, punta kami doon, di ba? Kaway kayo, kaway. Pero ang dami kong friends, di ba? Ang point ko, mga kaibigan, is pinapakita ko sa kanya na marami akong kaibigan. Bakit? Maramdaman niya, he will be in good hands pag ako apply niya. How do you think he will feel pag punta namin sa office? Parang dito lang tayo sa grid kasi wala lang. Pag marami ka, huwag ka na tangan. Join ka na lang, join. Pawil, no? Nagets nyo? Kaya importante marami kayong kilala. Kaya pwede ba palakpan natin mga cross-line? Thank you, sir, ha? Thank you, sir. So, gets nyo na, guys? Okay, good. Now, mga kaibigan, show them the importance of attending training. Importante ba yung training? Yes. The more you learn, the more you earn. Remember, mga kaibigan, sa outside world,
Pag ikaw, graduate ka ng bachelor's degree, may trabaho ka. Pero para ka maging manager or top executive position, kailangan meron kang master's degree. At kailangan kung meron kang pagiging presidente ng isang malaking multinational corporation, at least, or PhD, doctorate degree. Tama mali? Kapatid, hindi lang sa network marketing kailangan yun. Kahit sa labas, kung gusto mo tumaas ang posisyon mo, lumaki ang income mo, kailangan mataas ang pinag-aralan mo. Same thing in network marketing, kailangan mag-aral ka. Do not ever think alam mo na yan. Kasi kung alam mo na yan, dapat hindi ka ganyan. Gets nyo? So, mga kaibigan, learn. Keep on learning. Up to now, ladies and gentlemen, on my part, I keep on reading books pa rin. And ako tamad ako magbasa eh. Ako pa nagbabasa, alam ng wife ko to. Bibili ako ng libro. Yan. Bago ako bumili ng libro, ito sabi ng asawa ko, babasahin mo ba yan? Oo naman! Sayang pira. O, di ba? Pagawin ng asawa ko, babalutin pa niya. Maayos na balot. Tapos pag binarang niya na, ilalagay niya sa side table. Siguro mga isang buwan, nandiyan lang yan, di ba? Pero babasahin unti-unti. Ako kasi, pag nagbabasa, siguro pag mga 2 page yan, nahihilo na ako. Pag 3, tutulog na ako, di ba? Pero I still have to read because I need it. Because the more you learn, the more you earn in network marketing. So you have to learn. Gets nyo? Okay, good. Learning is important. Teach them how to do one-on-one. So if you are the upline, you must teach your people how to talk, how to do one-on-one. Hindi pwedeng lahat puro ikaw. Sa simula, ikaw muna. Pero pag tumagal, dapat sila na. Usually, pag meron po akong prospect, meron akong bagong downline, ang sinasabi ko sa downline ko, for the first 10 prospect, ako kakausap. Pang 11, ikaw na. Bakit ganun? Simple lang. Hindi naman kita pwedeng samahan habang buhay. Pangalawa, pag hindi siya magsasalita, pag lumaki grupo niya, alam puro ako lang. Tama? Hello? Remember, etong mga downlines na to, kaya yan dumami kasi marami na nagsasalita, marami na nagpapaliwanag. Can you imagine, ikaw lang marunong, tapos lahat ikaw magkakausap? Hello? Eto pa. Etong isa gusto sa Alabang, eto sa Pampanga, ha? Eto sa Lawag, eto sa Baguio. Lahat gusto alauna, Sabado. Paano mo ating katawan mo? Diba? Pero kung marami ka ng downline, marunong mag-one-on-one, hati-hati na kayo. Kaya nga exponential growth eh. Parang ganito yan. Kung may negosyo ka, di ba maganda sa negosyo maraming branches? Yes or no? Na-imagine mo marami kang branches, pero wala kang manager. Kahit marami kang branch, your branch will die. That's why you have to have a branch manager, yung marunong magpatakbo. Same thing sa mga downline mo, yung marunong magpatakbo ng negosyo. Mag-one-on-one. Clear? Tapos, sige, pirma lang sir, ha? Okay. So, ngayon, ito gagawin natin, kuya, mga kapatid. Kung may mga downline na ho tayo, when we talk to them, bigyan mo sila ng deadline. Kasi pag hindi mo binigyan ng deadline, hindi mag-aaral ng one-on-one yan. Bigyan mo, madam, meron kang 10 sessions. Lahat ng magpe-present ako for the first 10. Makinig ka, pakinggan mo how I present. Kasi yung first 10, yun ang pinaka-OJT niya. Minsan na ginagawa ko ganito. The first 5 ako. The second 5, hati tayo. Ako magsimula, ikaw mag-closing. O minsan, ikaw magsimula, ako mag-closing. Yung pang-11, ikaw lahat, ako naman makikinig. Para alam ko next time kung tama o mali. Parang ganito, I do, you watch. Next time, I do, you do. The third time will be, you do, I watch. Give them a deadline. Usually, I give them 1 month. 1 to 2 months, ganun. Parang, too much. Kinabahan na si Ann, di ba? Kinabahan na si Ann. So, okay lang. Teach them how to answer objection. Okay. Siyempre, pag nag-one-on-one na yan, o pag nag-i-invite, minsan, pag hindi kasi marunong mag-answer ng objection, sorry for the term, yung nabablanko sila, nabubutatak ba? Pag sinabi sa kanila ganito, hindi na masagot. So, usually, ano ba yan? Start organizing meetings. So, ang ginagawa ko, mga kaibigan, to organize meeting, I ask, this is what I do. Pag may prospect ako, I will tell, anong name niyo, madam? Maika. Sasabihin ko kay Maika, ganito, interesado ko ba? Yes or no? Sumagot ka lang ng yes na. Oh, yes, di ba? Definition ko to. Si Maika nag-yes. Ngayon pa nag-yes si Maika, ito sasabihin ko kay Maika, saan ka nakatira? Malimba.
Balintawa. Okay, ikaw ba nakatira doon? May kasama ka? Wala. Kilala mo kapitbahay mo? Hindi, wala kang kilala. O meron. Ganito gagawin ko. May ako interesado ka, here's what we do. Sa mga kakilala mo, doon sa lugar ninyo, mag-organize ka ng meeting. Invite mo sila, darating ako. Itong Sabado. Ha? Apply ngayong Sabado? Oo, ngayong Sabado. Apply, paano wala ako ma-invite? Problema mo yan. Now, what do I mean? I force my downline to invite. Kasi if I don't do that, kailan pa siya mag-invite? Kung kailan niya feel? Feel ko ngayon. Hindi ko feel. Next week na lang. Hindi. Remember, nagsimula na siya eh. So, ang tawag jump start. Kasi pag nasimula na yan, dire-diretso na eh. But if you wait for them, you're waiting for things to happen. You're not making it happen. If you want things to be done, get it done. Don't wait for your people. Make them do things na. Para mabilis dire-diretso. Pasin mo, kaya ang bagal, kasi natin daw natin mag-active eh. Nag-invite ka na, bumili ng package, tapos, antay ka. Sige. May mag-active din dyan. Antay tayo, ha? Balang araw, meron din. You see? That's what happens when you wait for things to happen. You make it happen. Ako, apply. Sabihin ko, pupunta ako sa inyo, mag-invite ka, hindi. Mag-invite ka. Kahit maniwala ka, trust me, kahit anong gagawin niya makapag-invite lang. Kasi mahiya siya eh. Eh, sir, paano kung di nahiya? Well, ganito ngayon. Ito pa lang, alam mo na kagad. Wala yan. Nakuha yung point ko? Kasi doon pa lang kasi, para malaman mo, sino tututukan mo, sino hindi. Sa dami ng prospect mo, sa dami ng kausap mo, hindi mo alam sino mag-a-active. Kaya pa lang, ngayon pa lang, alam mo na sino tututukan mo. Mamaya tutukan ng tutok dito, hindi pa lang mag-a-active. Sa'yo, oras mo. Remember, don't wait for things to happen. Make it happen. Kung baga sa kliyente, may kliyente ka, huwag na lang mo yan, may kliyente ka. Ang dami, parang ganito, ahente ka ng kotse, di ba? Ahente ng kotse. Ang dami na tatanong, magkano ba yan? Picture sa kotse. Hindi mo bibili. Clear? Yun. So sabihin mo sa katay mo, make it happen. Tanongin kita kapatid, tanongin kita kung tama o mali, kung okay sa inyo. Bumili ka ng package. Bumili ka ng package. Question, interesado ka hindi? Correct, bumili ka na, di ba? Now, if I force you to invite people, di ba para sa'yo yun? So, tanong ko ngayon, kung hindi kita pinilit, hindi ako nawalan. For the mere fact, pinipilit kita, para sa'yo, para gumagana ng network mo. Hindi naman para sa akin lang yun eh. Tapos, pag tumagal, hindi naging successful, mahirap si Royal eh. Excuse me, hindi mahirap si Royal. Tamad ka eh. Hindi ka nag-invite eh. Kasi bakit? May pag-feel ka eh. Do you feel me? Hindi, nag-gets yun na ngayon, guys? So, make it happen. Again, sabi mo sa akin mo, make it happen. Make it happen. Okay. Have the habit of sponsoring 10 people a week. What I meant to this is, pag nag-invite kayo, teach your people na. Teach your people para lumaki network ninyo. Are we clear? Okay, good. Now, after RBP, there will be two kinds of prospects. Two kinds. Number one, those who want to join the business. If they want to join, help them sign up. Tulad ng ginawa sa kanya-kanya, sign up, pirma ka na dyan, pirma na. Yun. Help them sign up. Pangalawa, provide schedule of the meeting to attend. Sabihin mo sa kausap mo, importante ang training. So, for you to attend training, these are the schedules. We have 1 o'clock, Monday to Saturday. We have 1 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock. So, lahat dyan, mamili kayo. Kung anong gusto. 1 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock. On Sunday, we have 1 o'clock and 4 o'clock. Hello? So, I think siguro everyday meron yan makakapasok na yung schedule niya. Okay? Now, provide audio, video tapes, and literature. You know what's the best thing about Royal? Royal has invested in our audio-video presentation. In the internet, meron mo tayong audio-video presentation doon, marketing plan. Meron din mo tayong product presentation din doon. Ang kinagandaan nun, lahat ho yun, it can be accessed in the internet for free. For free. So maganda ho yun. Teach them how to start a prospect list. Usually, pag may prospect po ako, pag interesado, I will tell my downline,
Interesado ka? So, this is your assignment. Tomorrow, magkita tayo ulit, tapos bigyan mo ko ng isang papel na may 100 pangalan ng prospect mo. 100. Bibigyan ko na kagad ng assignment. Sir, bakit? Para alam ko kung interesado. Pangalawa, para magsimula na kami. Mga kaibigan, usually what I do ganito. Pag binigay na sa akin, kinabukasan yung prospect list. Binigay na sa akin, ha? On the spot. Tawagan mo na. On the spot. I do not wait for her kung kailan siya mag-i-invite. Tawagan mo na ngayon. In front of me. At bakit sa harapan ko? Para malaman ko kung tama ba ang invitation niya. Mamaya para, sir, apply, ang hirap mag-invite, parating no. And for all you know, hindi pala marunong mag-invite. Pag nag-invite, uy, sabi ka Royal, dito bibili ka ng package, tapos dito may seminar, 5 times a week, kailangan ma-attend ka, 2 hours to 3 hours per seminar. Power! Hindi nga totoo, meron akong ganun downline before, ganun pala siya mag-invite. Kaya hindi siya makapag-invite talaga, puro palpak. And nung narinig ko siya mag-invite, yun pa palang reason. Kaya after that, pag meron akong direct I tell them, mag-invite ka in front of me so that I know. Para kung may mali, pwede kong i-correct. Remember, mga kaibigan, you are a sponsor. And as a sponsor, you teach them properly. You cannot teach them the right way if you don't see them in action. Hello? So you have to see them in action. That's the only way you can teach them properly. Prepare them for discouragement. Mga kaibigan, ganito, pag may bago, interesado, sasabihin ko kagad sa kanila, na unang-unang magre-rejection, hindi magsasang-ayon, ang magne-negative, kamag-anak mo. Minsan asawa mo, minsan girlfriend mo, boyfriend mo, mahal mo sa buhay. Minsan lahat ng tao negative. Para pag-uwi niya, Nay, maganda si Royal. Pangit si Royal. Tama sinabing apply. Isa kang negative. Para ready na. Ready na siya. Pagkausap ang boyfriend, alam mo, love, meron akong magandang negosyo. Walang kwenta ang networking. Tama. Break na tayo. Alam mo yung mga ganun, para lang sila ready. Kasi mga kaibigan, remember this, anumang bagay, pag ang tao handa, kaya harapin. Basta handa siya. Yes or no? Kasi pag nabigla, tingnan mo to. Alam niyo ba yung habagat? Habagat. Undoy. Yung ano pang isa, yung isang grabe. Pablo, di ba? Pablo, habagat, undoy. Sino ang pinaka natatandaan nyo? Undoy. Alam niyo ba? Guess what? Si Undoy natatandaan natin, di ba? Pero alam mo, based on statistics, ang pinakamalaking pinsala si Pablo. Pangalawa, si Habagat. Pangatlo, si Undoy. Pero bakit si Undoy ang natandaan natin? Kasi si Undoy ang bagyo that we are not prepared. And since we are not prepared, the destruction, yung effect was so devastating psychologically, yun ang tandaan natin. Nagets nyo? So anything, anumang bagay pag prepared ka, kaya mong harapin. Are we clear? Yes. So sabihin mo sa katay mo, be prepared. Be prepared. Yan, di ba? Sa mga negative. Negative. Kaya pag sakay mo mamaya ng jeep, ng kotse mo, ng bus, tignan mo katabi mo, negative. Ha? Yan, ha? Those who are still undecided. No, pwede ang maharap mo, isang interesado, at meron namang hindi interesado. Okay? Bakit sila hindi interesado? Try and find out why they are hesitant to join. Sometimes, objections you may face are, number 1, pyramid yan eh. Pyramid, ha? Huh? Mga kaibigan, sa totoo lang, hindi po tayo pyramid. Bilog-bilog po tayo, ha? Nakita niyo, bilog-bilog yan eh. Actually, ang pyramid, mga kaibigan, is a structure. All network marketing, mga kaibigan, tintignan mo kasi nila pala invite pyramid na eh. Tama? Actually, that's just the structure per se. Pero ito tanongin mo, pag sinabing pyramid, ito dapat sagot mo sa kanila. Ano ba yung pyramiding? Tanong, example sagutin nyo ako. Pyramiding yan eh. Ano sagot mo sa akin? Politiko. Pyramid yan eh.
Actually, hindi naman kayo pyramiding eh. Most often than not, these people, they don't even know what is pyramiding eh. Alam na nila, pag invite, pyramiding na. Nagets nyo? Now, what is pyramiding? Any company who dwells in when you pay something and you don't get anything in return, that is pyramiding. Yung recruit, nagets nyo? Kapag hindi tayo recruit, because when you pay something, you get a product na dyan. Tama, mali. At the same time, we make money, mga kaibigan, through products, not through recruiting. Agree? So, yun yung product movement tayo. So, gets nyo? Hello? Sa talaga, kapatid, kung Watson na kumukuha ng product natin. So, paano sa pyramid? Nagets nyo? Okay, good. No time. Mga wala raw time. Para sa akin, mga kaibigan, ito sagot mo, wala kang time? Good. Bakit good? Kasi maganda to sa mga taong walang time. Bakit? Tignan mo si Ann, busy sa trabaho. Si Ann, busy sa school. Pero may mga tao na siyang bumibili ng paras, kumikita siya, walang time. Tingnan, tama mali. Mga kaibigan, may downline po ako sa Israel. Nagka-training ako dito. Yung mga downline ko sa Israel, pag bumili ng products yung doon, pag nagbenta sila ng products, may income ako wala. Meron. Tanong ko ngayon, question, may time ba ako sa Israel? Wala. Pero dahil bumili sila ng product doon sa Israel, automatic may income ka ngayon. Same thing here in the Philippines. Kung nasa Makati ka, kung downline mo bumili sa Lawag branch, may income ka ngayon sa Lawag. Hello? So, okay ba yan sa mga walang time? Correct. No talent. Bakit? Tatanggi ka ba dito? Di ba? Kakanta ka ba? Hindi ka kakanta, mag-invite ka lang. So, hindi mo kailangan talent. Hindi mo to, Pilipinas Got Talent. Okay? This is royal. No friends. Of course, this is not true. Hello? Ultimo auntie ko nga may Facebook. Mama ko nga may Facebook. Ikaw pa kaya? So, lahat tayo may friends. Tignan mo na yung cellphone niya. May cellphone niya, wala. Pag may cellphone niya, may friends yan. Nag-cellphone ka pa, wala kang friends. Yung tatawagan mo. Text mo sabihin mo, hi, kamusta ka na? Okay lang, di ba? Hindi naman pwede yun. Tama, mali? Tama, di ba? No money. No money. Kapalit mga kaibigan, ulitin ko. A lot of us, kaya nga tayo nag-join or we did royal because we want to make money. Tama, mali? So, okay lang mo yan. No interest. Ang tanong, kung ayaw mo ng pera, wala tayong pag-uusapan. Wala kang interest, di ba? Pero itong tanong, hindi ka ma-interested sa business, actually, interesado ka sa products ko. So, find kung ano pwede maging interested siya. Hello? Okay, good. And, market saturation. Or, saturated na yung market eh. Wala na ako may invite. Pwede ba yun? Ulitin ko. Possible ba ang market saturation? Kapatid, no. No. Alam mo bakit no? Simple lang. For you to start Royal, at least 18 years old. Yung 17 years old this year, next year pa pwede sumali. So doon pa lang wala. Pangalawa, hindi. Parents consent. O sige, parents consent. Yung 5 years old, next year pa pwede sumali. Yung hindi pa pinapanganak, pag nanganak, saka mo isali. Pangalawa, kapalit ang San Miguel Beer is more than 100 years old na. Hindi pa nga nasa-saturate ang market eh. Pangatlo, ang products natin, mga kaibigan, consumable. How can a company be saturated if your products are consumable? Sir, ano yung sabihin nun? Simple lang. Yung sabon. Pag bumili ka ng sabon, bibili ka ba ulit pag naubos? Oo naman. Alam nga, pag naubos na sabon, hindi ka na bibili. So, for the mere fact, consumable yung products, hindi masasaturate yung market. Kasi bakit? May repeat order. Hello? Pangalawa, alam niyo ba yung Avon? Alam niyo yung Avon? Alam niyo ba yung Tupperware? Sino dito ang alam ang Avon, alam ang Tupperware, pero hindi kasali sa Avon? Taas ang kamay, hindi kasali Avon. Hindi kasama sa Tupperware, taas ang kamay. See? Nakita yung mga nakataas ang kamay? Etong mga nakataas ang kamay kapalit, alam ang Avon, alam ang Tupperware, pero hindi sila kasali doon. Same thing, a lot of people outside, alam ang Royal, pero hindi sila kasali sa Royal. So there is no such thing as market saturation. Kapatid, alam niyo bakit? Kasi kung market saturation yan, totoo lang, I hope you don't mind me saying this, nagloloko na tayo. Kasi bakit? Nagbubukas pa tayo. Kung may market saturation, ba't pa ako magbubukas ng building? Saturated na yung market eh.
Kung may market saturation, ulitin ko, para tayo mag-market saturation, may bagong product na naman eh. Magkakaroon tayo ng toothpaste, magkakaroon tayo ng shampoo, conditioner. Para tayo mag-market saturation. Nagets nyo? Yung mga nagsasabing market saturation, guess what? Those are the people who have not yet done network marketing. Take it from me. 17 years na ako nag-network. Walang market saturation. 17 years na. 1 day ka pa nga lang eh. 1 week ka pa lang eh. 1 year ka pa lang eh. May 16 years ka pa. Are we clear? Sabihin mo sa kanila, walang market saturation. Market saturation ka pang nalalaman? Ha? Nagets ko? Alam niyo bakit ko kinikwento sa ito? Kapatid, physically, nag-network ako sa Canada, sa US, sa India, nag-Pakistan ako, nag-Hong Kong ako, nag-Taiwan ako, nag-Malaysia ako, nag-Singapore ako. These are the countries ako mismo nag-network. There is no market saturation. We have 4 billion people in the world. Mag-isa ka pa lang, 2 ka pa lang, market saturation ka dyan. Are we clear? Kapatid, iba yung alam, iba yung kasali. Ngayon, kung alam nila. Bakit? Malaki na si Royal eh. Pero hindi pa sila kasali. Nag-gets nyo? Kapatid, wala pa nga tayo sa tip of the iceberg ng Royal. Ganito pa lang tayo. But we are already big. Guess what? There will come a time. Mag-o-open tayo sa London this year. Mag-o-open tayo sa Abu Dhabi. Singapore, nag-open na tayo. There will come to a point in time, mga kaibigan, yung mga tao sa ibang bansa, yung mga puti, pag tinrace nila, sino yung apply? Ikaw yun, kapatid! Ngayon mo sabihin sa akin, market saturation. Clear? Yun yun. Diba? Kasi madami ng tao. Yun nga eh, marami ng tao eh. Given na yun. Pero guess what? We're just starting. May nagtutunin doon, may nagbili ng Ferrari, may nakamasarado na sa labas. Kapatid, we are just starting. Yung masarap eh. Yung pili mo ganyan kadaming kotse, Ferrari, may naka-Porsche na, may naka-Lamborghini, may naka-Maserati. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi pa yan, we're not yet on the peak. Wala pa tayo sa peak. Pag ganun pa tayo, pag ganun pa. I should know, I'm management. I'm part of management. So alam ko pinag-uusapan namin sa taas. Wala pa tayo sa peak. Pag ganun pa lang. Actually, baka pag-buwelo pa lang. Kaya kung pag-buwelo pa lang, sumakay ka na. Sumakay ka na. Sumakay ka na. Okay? Now, give him follow-up materials, audio tapes, set appointment, encourage them by making a commitment to help if they want to join. So pag may prospect ka, if they're interested, tell them, you join Royal, let's make a commitment, I help you, how to do the business, but you have to do your part. Pansinin mo pa, wallet ko sa card. Pag nagpapapalit ka ng pera, pag may pera kong 500 peso, kuya, ate, mayroon kang barya papalit. Kung papalitan mo pera ko, anong gagawin mo? Bibigay mo muna sa akin pera mo, o kukunin mo muna yung pera ko? Anong gagawin nyo? Bibigay nyo muna o kukunin nyo muna? Correct. Kukunin nyo muna, di ba? Bago nyo ibigay yung pera nyo. Tama mali? What do I mean? In network marketing, ganun din. For you to get their commitment, give first your commitment. Before you can get their commitment. Gets nyo? That's how you do it. And provide them with exciting news with the new opportunity rises. When opportunity rises, new product launching. This year, ano lalabas na bagong product? Toothpaste, shampoo, conditioner. Okay? Yung ating deodorant, kung meron tayo for men, kung meron natin for women. You must constantly make progress in improving yourself. Read a lot of books, mga kaibigan. Learn the business. Attend trainings, ha? Attend trainings. And oh, by the way, speaking about training, ang tawag sa training ito is best training. So sa mga baguhan, meron na ba kayong checklist? Get a checklist, may graduation mo tayo, just pay 50 pesos, you get a certificate, you get a pin, and you get to graduate. Now, pag meron na kayong best graduation, we're going to have a leadership graduation. Yung leadership graduation, mga kaibigan, ang training modules na is every Saturday.
every Saturday. Meron tayong Ocean 16, Off-Road 41. Then we have This Is It, The Perfect Touch, Royal The Second Look, and Royal Spirit and Culture. Pag natin na yan, you get a graduation again for Leadership Academy. Then, meron tayong 2 days training for millionaires and above. It's called Success Masters Academy. That's a 2 days training. Ang laman ho nun is, pag may kausap ka, pag may downline ka, alam mo kung paano mo siya kausapin. Alam mo kung ano yung personality niya, paano mo basahin yung pagkatao niya, kasama mo yun, mga kaibigan. How to conduct training, how to set up a sizzle, how to set up your own rally. Hindi yung rally sa amin, Jola, ha? Magkaiba mo yun. Okay? Mitch, nawala. Okay, good. Now, and remember this always. SW next. When you have a prospect, some will join, some will not join. So what? Next. Pero huwag niyong aawayin. Gusto mong mag-royal, ayaw mo. So what next? Huwag mo aawayin, ha? Ayaw mo dyan? Okay lang. So what next? Reserve. Reserve. Now, did you learn something tonight? Yes! Now, mga kaibigan, before we finish, I'd like to tell you a short story. Okay lang mo ba yun? Yes! Now, mga kaibigan, meron isang magandang babae. Magandang babae. Batang-batang babae. Ang ganda pa, sexy pa. Big and small, all in the right places. Okay? So, ang ginaganda itong babae ito, 22 years old. Ang napangasawa niya, the girl is 22 years old. Tapos, ang napangasawa niya, 84 years old. Yung 84 na lalaki, masaya hindi? Yung 22, masaya hindi? Hindi, di ba? So, nung kinasal sila, nung umaga, preparation, tanghali, kinasal, sa gabi, honeymoon, di ba? Alam niyo, di ba? So, sabi ng matandang lalaki, nagkataon itong lalaki to kasi Indian chief siya. Siya yung parang hari or chief doon sa kanilang lugar. Sabi ng matanda, Sweetheart, please close the lights. Sabi ng babae, nung papatay na yung ilaw, bigla may kumatok. Sabi niya, sino yan? Bumating alila. Sabi ng alila, Indian chief, we have big war next mountain. We need you to come and fight with enemy. After we fight, you come back and then you fight your wife. Sabi niya. Sabi naman nung Indian chief, okay, I'll go. Sweetheart, I'll go, you wait for me. Sabi ng babae naman, sige, excited. So mga kaibigan, nangyari, after 1 month, hindi pa bumabalik. After 2 months, wala pa din. After 6 months, wala pa rin yung matanda. After 1 year, wala pa rin. After 2 years, tsaka bumalik, 86 na. Yung matanda, pagod na pagod. Hapo-hapo, pero excited. Nung nakita niya yung misis niya, nagulat siya. Yung misis niya, buntis na. Sabi ng matanda, wife, many moon, me no come. How come, baby come? Sabi ng babae, husband, I'm sorry. Many moon, you no come, but many men come. That's why baby come. Ladies and gentlemen, there will come to a point in time when you invite your friends, they will not join. When you invite your prospect, they will be very, very negative. But there will be a point in time in the future wherein you will make money, lots and lots of money. And when that money comes, they will ask you, many moon, me no come, how come money come? You tell them, many men, many moon come, you no come, but my friends come, my relatives come, my neighbors come, my office mate come, my schoolmate come. Every people will come, except it doesn't matter. Money will come in Royal. It's just a matter of time. It's just a matter of time. But the point is this, you have to persist. You have to insist. Therefore, market together, let's make Royal the best company in the world. Thank you very much. God bless. God be the glory.